Kami sa nalalabing oras ng pagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Higit sa lahat, samahan niyo kami ng iyong Santong Espiritu dahil sinasabi mo sa iyong banal na salita na ang laman ay hindi makaunawa ng mga bagay na espiritual maliban na lang sa sinumpungan ng iyong Espiritu. Kaya Lord, ang Diyos na ito, bilang iyong mga anak na napakilala sa iyong harapan, dalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu ay kasama namin. Dahil po Lord, mag-aaral kami at magbulay-bulay ng iyong banal na salita. I-bless niyo po ang bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Bagong pulpito Bago ba ito? Mga pa nga eh. Hindi na okay. Buksan niyo po Biblia niyo sa Job. Basahin ko po ulit yung binasa kanina. Job chapter 1 verse 20 to 22. Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at ang kahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alamog. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi si Yahweh. Chapter 2, verse 7 to 10. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh, pinunta niya si Job o si Job at pinagsugat niya ang buong katawan nito mula sa ulo hanggang talampakan. Na magkagayon si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinuskus niya nang bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. O sa ibang salin po, medyo maganda sa ibang salin. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Natanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo natanggap ng masama? Sa lahat ng mga ito, hindi po nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Ang paksa po natin pag-usapan po ngayon, purihin natin ang Panginoong Diyos sa gitna ng mga kahirapan at kaginhawaan sa buhay. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa gitna ng kahirapan at kaginhawaan sa buhay. Bakit po yan ang paksa po natin? Kasi sinabi kasi dito sa Biblia, tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Nagpatira pa, lumuhod. Okay? At nagpuri sa Diyos. Habang siya po'y nagpatira pa, lumuhod. At the same time, kasabay noon ay siya po'y nagpuri sa Diyos. Then sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alamog. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. Another one, bakit yun ang paksa po natin? Sinabi niya kasi dito, hindi mo ba nalalaman ang iyong sinasabi? Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila na nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Okay. Kaya yun po ang paksa po natin pag-usapan. Worship God in midst sa gitna ng mga kaginhawaan at kahirapan sa buhay. Yun po ang ating pag-usapan po ngayon. Kasi nakakalungkot isipin, marami po mga Kristiyano na madalas po'y nagpupuri sa Panginoong Diyos tuwing sila po'y andyan sa kaginhawaan sa buhay. Kung may cellphone, Lord, thank you. May bagong cellphone, thank you Panginoong Diyos, salamat po. Pag nawala ang cellphone, Lord, nawa, madampot nawa yung nagnakaw, mapatay nawa. Yun po ang ating prayer, Baliktad. Dapat sabihin natin, Lord, nawa, pagbukas ng cellphone ng magnanakaw, nawa, mabasa niya yung salita mo, Panginoong Diyos. Dapat ganon. Yun po ang ating pag-usapan. Now, malaking tanong po dito, sa kabila na nawalan si Job ng kanyang mga kayamanan, ng kanyang mga ari-arian, sinabi niya dito,
Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Or sinabi niya, si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha, purihin si Yahweh. What drives this man to worship God sa kabila na siya ay nawalan ng lahat ng bagay na kanyang tinatangkilik? Ikwento ko lang muna yung background para maintindihan natin. May dalawa po kasing nilalang. Yung dalawang nilalang nakatira po sa pinakamalayong lugar at pawang makapangyarihan. Ito po yung Diyos at yung Diablo. Itong Diyos at yung Diablo nag-usap, no? Habang sila nag-uusap, nakita nila si Job sa lupa. Sabi ng Diyos sa kanya, Satanas, Diablo, nakita mo ba yung anak kong si Job? Sabi ni Satanas naman, Panginoong Diyos, pinagpala mo lang naman siya kasi binigyan mo lang siya ng ari-arian lahat ng kayamanan Kaya naglilingkod siya sa iyo At sabi ng Diablo sa kanya, pero kung alisin mo lahat ng mga ari-arian na yan, sabi ng Diablo, titiyakin ko rin sa iyo, susumpain ka ni Job. Can you imagine nag-discuss sila sa isang tao. Yung tao naman, hindi ko alam anong ginagawa sa lupa. Siya pala pinag-usapan doon sa langit. No? Doon sa malayong lugar. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, galawin mo si Job, pasukan mo si Job. Alisin mo lahat ang kanyang kayamanan. Huwag mo lang siyang patayin. Can you imagine? Alam niyo po, sa buhay Kristiyano, ang Diablo po, ang Satanas, ang demonyo, hindi po niya tayo kayang galawin hanggat wala siyang pahintulot buhat sa Diyos. Tandaan po niyan. Sinabi yan sa 1 John. Buksan natin sa 1 John. Try natin 1 John chapter 5. Totoo ba talaga na ang Diablo, hindi po tayo basta-basta galawin hanggat hindi siya pinahintulutan ng Panginoong Diyos? John, chapter 5, 1 John chapter 5, verse 18. Ito ang sinabi ng Biblia. Ganun po katindi, ganun po ka-precious ang anak ng Diyos sa harapan ng Panginoon. Hindi ka basta-basta galawin hanggat ang Diablo walang pahintulot na galing sa Panginoong Diyos. 1 John chapter 5, verse 18. Sinabi na dito, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Can you imagine? Hindi siya ginagalaw ng masama. Pero kapag hindi tayo mag-ingat sa ating sarili, then tayo po ang nagbibigay ng chance o nagbibigay ng pintuan para tayo pasukin ng Diablo. Like what happened in the Old Testament time, the history of creation, si Adam at saka si Eve. Ano nangyari? Sinabi ng Diyos, bawal, 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 bawal. Ang problema ng dalawa, pinahintulutan nilang pumasok sa hardin. Ang hardin kasi noong unang panahon sa Old Testament time, isa po yung malaking syudad. Kanyo, hindi lang po yan a little portion of the Garden of Eden. Hindi po, yung tinawag na yung garden na yan. Hindi po, isang malaking syudad po yan na hardin. At doon po nakatira sila, Adam at saka si Eve. Unfortunately, nakakalungkot, mayroong bisita, pinapasok nila yung bisita, yung pala, yung Diablo pala yun. And then, alam nyo na, next story. Now, balik tayo kay Job. Ayan, sabi ng Diyos sa kanya, sige, galawin mo siya. Lahat, galawin mo siya. Huwag mo lang siyang kukunin. Huwag mo lang siyang patayin. Tama? Anong ginawa ng Diablo? Pumasok siya sa bahay ni Job. Pumasok siya sa pamilya ni Job. Pumasok siya sa kayamanan ni Job. Pumasok siya sa lahat ng mga investment. Lahat ng mga ari-arian ni Job. Lahat nawala sa kanya. Kaya anong sinabi na dito? Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay. Siya rin ang kukuha. Masakit hindi? Masakit po yun. Panyo? Tanong na lang kasi, kaya ba natin ang purihin ang Panginoong Diyos pag ganyan din ang nangyari sa atin? Can you worship God once your family is nawala na sa'yo? Can you worship God once na yung ini-invest mo na isang malaking business nawala sa'yo? Kaya hindi tayo makarelate nito kasi wala tayong ganun kalaking pera Paano? Pag hindi tayo milyonaryo, hindi tayo makarelate Paano?
Pero pag humahawak ka ng milyones na kuwan, itong message na to, kaya i-relate ito sa mga mayayaman. Tayo wala tayong ganung kalaking pera, kaya hindi tayo makarelate. Baba na lang tayo. Cellphone na lang tayo. Cellphone. Ano ba ba? Ano pa ba na yun? Computer, laptop, yan. Halimbawa, mawala sa yung laptop. No? Can you worship God? Can you say, God, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang kukuha. Di ba? Can you do that? O sabi ni Lord, pinaghirapan ko, Panginoon, yun. Pinaghirapan ko yun. Yung 3 buwan, 9,000 ang sahod ko, 3 buwan yun, Panginoon. Bakit? Naku. Di ba? Ganun ba tayo? Di ba? Laptop lang yun, ha? How much for the cellphone? Ano? See? Kaya malaking tanong po sa atin ngayon, can we worship God once that all those things na ating tinatangkilik na mahalaga sa atin, importante sa atin, binibigyan natin ng precious sa buhay natin, mawala yan sa'yo? Can you worship God? Can we say, purihin ang Panginoon? Mayroon kaming isang kapatiran, yung tricycle niya, yun ang kanilang source of income, source of living. Alam niyo po, nawala sa kanila. Bininta nila kasi pinaratangan yung lalaki na nanggahasa ng isang minor de edad. At hindi naman totoo. Siyempre, pampiyansa para matapos ang problema. Bininta nila yung tricycle nila at binayad doon para makalaya yung lalaki. Tapos pumunta kami sa bahay. Sabi ng asawa niya, Pastor, nagigigil ako, Pastor. Sabi ko, ay, gano'n talaga ang immediate reaction ng tao. But, isa po sa bagay, bakit gano'n po siya? Kasi in the first place, wala silang Diyos. Wala silang Panginoon. Pero dito po sa case, iba po kay Job, no? Magtaka ka lang, nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang mga bagay na tinatangkilik sa buhay, nawala na sa lahat ang sa kanya, nasa sa kanya, pati yung pamilya niya, pati yung mga anak niya. How come that this man was able to worship God at the midst of that trouble in life? How come? Ano ang nagtulak sa kanya para purihin pa rin ang Panginoong Diyos, sambahin pa rin ang Panginoong Diyos, kahit ang mismo asawa niya, sinusumpa na siya ng kanyang asawa. Diba? Una po, nawala sa kanyang mga ari-arian, nawala sa kanya ang kanyang mga kaibigan, nawala sa kanyang mga best friend niya. Pero, nagpupuri pa rin siya sa Panginoong Diyos. Pangalawang bagay, ito pa sinabi niya, mismo ang malapit na sa kanyang puso, asawa niya. Di ba ang asawa, napansin niyo? Pag wala ng pagkain, katulad yung nanay ko pag wala ng pagkain ng bahay, nanay ko wala na, iba ng bunganga yan. Obserbahan niya yan, ganun na, di ba? Dati yung nanay ko. No, dati yun. Yung buhay pa yung tatay ko, na puro ka pananampalataya, puro ka Biblia, basa, wala ka namang nagawa sa Biblia na yan. No? Wala nang alaman yung kaldero, puro ka pa rin Biblia, manampalataya pa rin sa Diyos. See? Ganun po yung ginagawa sa asawa ni Job dito. Sabi na ng asawa niya, sumpain mo na ang iyong Diyos nang mamatay ka. Can you imagine? Ikaw na yung, mayroon ka ng karamdaman, no? Ay, sumurkat ako Tapos na yung material na bagay. Ngayon, bumalik si Satanas kay Juan sa Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, ano bang nakita mo? Okay. Hindi pala nangyari, hindi ka pala sinumpa ni Job, pero isang bagay pa. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, pagbigyan kita. Galawin mo ang kanyang katawan. Huwag mo lang siyang patayin. Can you imagine? Masahin ko ang Ito sabi, sumagot si Satanas, anumang bagay na ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan, no? Kundi ka niya sumpain. That is in verse 4. Sumagot si Satanas, anumang bagay na ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan, kundi ka niya sumpain. Una, yung material na bagay, mga external na bagay na kinuha ni Satanas. Pangalawa ngayon, sarili niya mismo. Sumagot ang Diyos. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Sabi ng Diyos, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. That is in verse
6, no? Sabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Ito na. Pinayagan sa ulit ng Diyos. Sige, galawin mo ang kanyang katawan. Lahat ng gawin mo. Lahat sa gawin mo sa katawan. Huwag mo lang siyang tunan ng hininga. Kayo, payag ba kayo? No? Bugbugin kayo. Lagyan kayo ng kanser sa katawan. No? Mga sakit. Kitong. Lahat. No? Ano kaya ang pakiramdam natin pag gano'n? Sabi ng Diyos kay Satanas, sige, gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Huwag mo lang siyang galawin. Huwag mo lang kunin yung kanyang hininga. Masakit, hindi. Masakit, no? Pero yun ang ginawa ng Diyos kay Job. Kaya minsan nagtanong ko, Lord, ang lupit mo naman. Di ba? Pambira, anak ko, pinahirapan mo. Wala tayo. Ganun ang gusto ng Diyos eh. Di ba? At tapos pinatulutan niya sa Satanas na pumasok. Ito na ngayon. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job, no? Pinuntahan niya. At pinagsugat niya ang buong katawan nito mula ulo hanggang talampakan. Ano? Sugat-sugat. No? Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at inuskus niya ang ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Ano? Ganun ang ginawa ng Diablo. But under the permission and approval of God. Kaya ano sabi ng kanyang asawa? Sinabi ng kanyang asawa, hindi ka ba magbabago? Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka. See? Ang asawa niya, suko na eh. Pambira ka, ito na yung resulta, yung lingkod-lingkod natin sa Panginoon, yung yung puri-puri natin sa Panginoon eh. Di ba yung mga asawa madalas, di ba ganon? Ayan na, kasi nagbalik loob tayo sa Panginoon, ang ganda ng buhay natin, wala pang problema, wala pang pagsubok, wala pang kahirapan, ang sinisisi pa yung Diyos. Ano? Kung kailan tayo nagbalik sa Panginoong Diyos, kung kailan tayo nagsisimba, saka dumating yung mga pagsubok, suliranin sa buhay, kaysa mabuti pa yung hindi tayo nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Yan ang ginawa ng kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, pambira ka, Job. No? Tingnan mo, lagi mo pinag-iilan na purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon Diyos. Ito na ka ngayon. Hindi lang nawala yung ating kayamanan, pati ka na ngayon, may sakit ka na ngayon. Kaya ano sabi ng kanyang asawa? Alam mo, ang solusyon dyan, sumpahin mo na yung Diyos mo. Yun ang sabi ng kanyang asawa. Can you imagine? Asawa mo na, no? Kaaway mo na. Pangit yung asawa mo, no? May asawa ba kang gano'n? No? Problematic na yung asawa mo, may mga kwan pa, ikaw pa, di ba? Ayun ang ginawa ng kanyang asawa. Pero hanga ka kay Job, no? Sabi niya, ang sagot niya, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Actually, tinawag niya yung asawa niya, hangal na babae. No? Hangal. Diba, buksan mo nga, sasali na yan. Sinabi niya dito, hangal na babae. Sabi niya sa babae, kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan sa kabila ng mga bago ng pangyayari ito? Sa kanya ay hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Well, the question now, Brad, ang haba ng sinasabi mo eh, pwede ba para matapos na tayo? Ano ba ang nasa likod ni Job sa kabila ng mga pangyayari na yon? He was able to worship God and he did not commit even a single sin before God. No? At magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka ba sa inyong pagkakatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. See, can you imagine? Pero sa likod ng sinabi ng mga bagay na yan, anong panindigan ni Job? Punta tayo sa verse 10. Ito ang sinabi ng Job. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job at ang kanyang mga labi. Now, ang tanong, tayo kaya, practical ha tayo, kaya ba natin magawa yung nagawa ni Job? Kaya hindi? Kaya hindi? Para matapos na tayo, support mo kaya. Tapos na tayo. Oo, kaya.
Alam niyo po, kung kaya ni Job, there is no doubt, kaya din natin. Bakit? In the history of the church, Jesus Christ was suffering like the suffering of Job. Alam niyo po si Kristo, dating isang kilalang Diyos, nagkatawang tao na malagi sa tao, namuhay bilang isang alipin, namuhay bilang isang mahirap, at kalaunan siya po'y pinarusahan. Di ba naalala niyo nag-pray siya sa Gethsemane? Sabi niya, Panginoon, kung maaari lang alisin yung hirap ng ito, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Anong ibig sabihin ni Kristo doon? Mismo si Kristo, nahirapan niya nakita niya at hirap na hirap siya sa kanyang maranasan. Pero alam niyo, sa kabila nun, siya pa rin nagpuri sa Panginoon Diyos. Ano example? Si Pablo, ganun din si Pablo, di ba? Naalala niyo si Pablo? Si Pablo, binabato na siya. Pero anong sabi niya? Purihin pa rin ang Panginoon. Si Stephen, alam niyo ba si Stephen? Si Stephen, binabato na si Stephen eh. Hanggang siya mamatay. Pero anong sabi ni Stephen? Panginoong Diyos, huwag mo silang panagutin sa kasalanan ginawa nila laban sa akin. See, he was able to worship God at the midst of trouble at kaginhawaan sa buhay. Ang tanong, kung kaya ng mga Bible characters, sino ba tayo para sa kanila? Sino ba sila at sino ba tayo? Magkapariho lang tayo eh. Walang pagkakaiba. Kung kaya nila, kaya din natin. Amen po ba? Amen. Kaya lang, may ibang tao, hindi kaya. Paano? Mayroong iba, hindi kaya. Pag dumating yung pagsubok, ayaw na magsimba. Paano? Pag bumating yung mga problema, mga kahirapan sa buhay, lumalabas na yung totoong sungay. Paano? Pag walang problema, puro kaginawaan sa buhay, ay makita mo, blessed na blessed ka talaga. Ang ganda ng buhay. Kanyo? Puro papuri sa Panginoong Diyos. Pero pag nag-umpisa na ang kaginawaan, iba na ang takbo ng buhay. Pero si Job, wala pa rin. Hindi nagbabago. Bakit? Hindi nagbabago. Nagpatuloy pa rin siya magpuri sa Panginoon. At tanong na lang kasi ngayon, bakit? Bakit? Balik ko rin sa tanong kasi ito lang lagi tanong natin eh. Ano ang nagtulak sa kanya sa kabila ng kanyang kahirapan sa buhay, sa kabila ng sisumpain ng kanyang asawa, siya pa rin ay nagpupuri sa Panginoon? What motivates? Ano ang nagtulak kay Kristo? Sa kabila na siya ipinako sa krus, pinahirapan, nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Si Stephen, ano ang nagtulak kay Stephen? Sa kabila na siya po ay binato na hanggang siya nagpamatay, siya pinagpuri sa Panginoong Diyos. Si Pedro, ano nagtulak kay Pedro? Sa kabila na siya pinahirapan, ipinakong baliktad, siya pa rin nagpuri sa Panginoong Diyos. Ano nagtulak sa mga tao ito? Si John the Beloved. Alam niyo po si John the Beloved? Ang sumulat sa Revelation. Pinatay po siya din, pero nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Church history. Sa kasaysayan ng Iglesia, in the Middle Ages, maraming mga Kristiyano sa China pinatay dahil sa pananampalataya, but they are still worshiping at pinupuri ang Panginoon Diyos. Ang tanong, ano ang nagtulak sa kanila tulad kay Job para purihin ang Panginoon sa gitna ng kanilang kahirapan at kaginhawaan sa buhay? I challenge all of you mga kapatid, dapat tayo magpuri sa Panginoon anuman kalagayan ng ating buhay. Mayroon ka man kaginhawaan ngayon sa buhay, purihin mo ang Panginoong Diyos. Mayroon ka man kahirapan at dinaras mo sa buhay ngayon, purihin mo ang Panginoong Diyos. Kasi po, yan lang talaga ang magbigay sa atin ng lakas the moment that we do that.